Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Vicente de Paul. At nawa sa tulong niya ay atin din pong maunawaan at maisabuhay ang mga mensahe ng ating pong Panginoong Jesucristo na ipinapahayag sa ating pong mga ebanghelyo at mga pagbasa sa bawat araw na pagdalo natin sa misa. Atin po muling balikan ang ilan sa mga ibinigay sa atin ni Jesus na mga salita na dapat tumimo sa ating mga puso't isipan. Nung Lunes, ipinahayag sa atin at sinabi ni Kristo, "Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa Kanya." Lagi pong pinagigiitan at pinagdidiinan yung kahalagahan po na matuto tayong makinig sa salita ng Diyos. Yung susi, para sa isang mas matiwasay na pamumuhay ay nasa pakikinig natin. Nung Martes naman, ang sinabi ni Kristo, ito magiging basihan ng pagiging isang pamilya. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Yung ituturing na pamilya doon sa langit ay ang pagbabasihan kung sino ang nakinig at tumupad ng kanyang mga salita. Noong Miyerkules naman, sinabi sa atin, matapos na ang mga alagad ay bigyan ng kapangyarihan at kakayahan, at sinabi ni Kristo, kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. So ang lumalabas sa ating bibig, kung ano ang ipinapasok sa ating mga tenga. Paano natin maipapahayag ang mabuting balita kung hindi nga tayo nakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo? Nung Huwebes, ang sabi naman sa karanasan ni Herodes, isang magandang bagay din na makita natin, sabi dito, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. So yung may naririnig si Herodes tungkol kay Jesus na kagaya ito ng mga
ginawa ng mga naunang mga propeta, kagaya ito o naihahalin tulad niya kay Juan Bautista na kanyang pinapugutan ng ulo. Kung kaya, yung mga naririnig naman nito ang siyang nagtulak para yung magpursige din siyang makita si Jesus. Nung Biyernes, pinaalala naman sa atin na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Kaya kung kilala natin si Kristo, bahagi nito ang kanyang pagdaraan ng paghihirap. Baka kasi yung kaisipan natin na kapag sumunod ka kay Kristo, dapat maginhawa lang ang buhay. Dapat walang sakit, dapat walang problema, dapat hindi nawawalan ng pera. Pero malinaw, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, kung kaya sa atin din, may mga karanasan, mahirap man, pero dapat nating pagdaanan. At ngayon, ang isa pa rin sa nakakalungkot na pangyayari na sinabi ni Kristo, ipagkakanulo ang anak ng tao. At bago po itong bahaging ito, sabi din sa ating ebanghelyo sa araw na ito, nanggilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus. Pag sinabi ng gilalas, humanga, napabilib, talagang yung may wow na, ang galing ni Kristo, may pagpupuri, lahat nandoon na marahil, natutuwa sila kay Jesus. Pero sinabi rin niya na ipagkakanulo ang anak ng tao. Yung katotohanan ng buhay natin, minsan may mga tao tayong nakakasama, may mga taong lumalapit sa atin, pupurihin ka, papalakpakan ka, pero sila din mismo ang sisira sa iyo. Sila din mismo ang magkakanulo sa iyo. So, isang masakit na katotohanan po yun, Pero ganun pa man, kahit ganito ang naipahayag sa atin na karanasan ni Kristo, ay hindi ito naging hadlang o dahilan para panghinaan ng loob si Kristo. Ganon din naman tayo. Sa ating paglilingkod, o pwedeng makatanggap tayo ng papuri, makatanggap tayo ng palakpak, pero makakatanggap din tayo ng paninira. Makakatanggap din tayo ng mga salitang hindi ka nais-nais mula sa mga taong dumidikit o malapit sa atin. Kung mangyari yan, mas nahisin natin at hangarin natin makapagpasalamat sa Diyos sa karanasang ipinagkaloob sa atin. Dahil sa karanasang ito, doon din naman tayo mas pinagtitibay, doon din naman tayo tinuturuan para maging totoo sa ating paglilingkod. Amen.